Greetings mga kapatid mula sa mini bulwagan ng Panginoon. Tayo yung mga nasa ating mga lugar-lugar at nawa ay patuloy tayong nabibiyayaan sa maraming paraan na hindi natin na-imagine nung araw na pwede palang maging biyaya rin ang mga ganitong klase ng pagkakataon. Nawa ay magliwanag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kabutihan, at tayo man maging liwanag sa buhay ng mga kasama natin sa bahay at sa mga kapatiran nating nasa iba't ibang lugar sa buong daigdig na ngayon ay magkakasama tayo in spirit. Sabay-sabay tayong pumupuri sa Panginoon at humihingi ng kaliwanagan mula sa Kanya. Ang pag-aaral natin sa araw na ito, pinamagatan natin forsaken, nakalimutan, iniwan. Ganun ba talaga yun? Mark 15:33-34. Noong si Jesus ay nakapako sa krus, nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Mula sa tinig ito ni Jesus, nadidinig ng iba, ano ang kahulugan nito? Jesus was asking God why God has forsaken him. Was he really forsaken by God at that moment? Mark 15:35, narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Of course, it was a mistake, a mishearing, a misunderstanding. Fake news, kumbaga, hindi naman si Elias ang tinatawag, kundi ang Ama sa Langit. Mark 15:36. May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat, at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Sabi niya, itong ganitong pagpapasipsip ng mumurahing alak or maasim na suka, maasim na alak, ay tinitingnan nila na parang tulong doon sa nakapako sa krus. Kumbaga, magkakaroon ito ng effect na hindi siya masyadong makakaramdam ng sakit. It's an act of kindness, actually. At pagkatapos sabi nila, tingnan natin kung darating nga si Elijah o si Elias. Was it an honest question or a mockery? Hindi natin alam. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kung minsan nahihirapan na nga ang kapwa, meron pang manlilibak. Mockers mock, kahit gaano kagrabe ang sitwasyon. Tandalangin natin, huwag tayong matoksong magpunta sa department na yan, na maging mocker, maging palakantsaw, sa kabila ng hirap na nadadanasan ng marami sa ating kapaligiran. Meron naman na imbes na lamang na mag-bless, imbes na lang na makatulong, manglilibak pa, gagawa pa ng emotional wounds sa kapwa. At hindi natin alam kung if this specific person was mocking Jesus, but definitely many people around were mocking him. Nahihirapan na nga, dumudugo na nga, nilalagnat na nga, nakukuha pa nilang libak-libakin. Nawa sa mga panahon ng paghihirap ng kapwa natin, ng sarili natin, yung kabaitan natin ang lumabas, yung kabutihang loob, yung kagandahang loob, para magkatulungan tayo sa isa't isa. Mark 15:37-38. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang taping ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang templo kasi may mga section-section. Meron para sa pangkalahatan, meron para sa mga Gentile sa labas lang, merong pang loob-loob dun sa mga sinasabi nilang holy place, merong most holy place or holy of holies, at iba't ibang rango ng tao ang nakakapasok sa mga lugar na yon. Doon sa pagitan ng holy place at most holy place na tinatawag, merong makapal na kortina na mula taas hanggang baba yun ay nakasara lagi. Sa loob nun, dun sa most holy place or holy of holies, nandun yung mga kung ano-anong mga kasangkapan ng dambana na ina-associate nila sa presensya
ng Diyos. Walang pumapasok sa lugar na yon kundi yung high priest, once a year lang, nagdadala ng mga dugong handog para siya lang ang kumatawan sa lahat ng tao sa paglilinis ng kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng handog na dugo. Itong priest na ito, high priest, pag pumapasok, may mga suot na kampana siya na nakakabit sa kanyang damit. Ang isang paan niya may tali na ang dulo na iiwan doon sa labas. Pagtawid niya sa kortinang ito, hila-hila ng paa niya yung tali at naiiwan na hawak ng iba doon sa kabilang side naman, yung kabilang tali. Kasi ang paniniwala nila pagka hindi natuwa ang Diyos sa pagpasok niya doon, kahit siya yung high priest, bigla siyang mapatay. Magagalit sa kanya ang Diyos at mapatay siya. Kaya wala namang ibang pwedeng pumasok doon, kaya hihilahin siya sa pamamagitan ng tali na nakakabit sa kanyang binti, sa kanyang bukong-bukong. Kaya, takot ang umiiral sa kanila pag pumapasok sa lugar na yon. Yung kurtina din na yon, nagsasabing, ang Diyos ay dito, ikay hanggang dyan lang, hindi ka pwedeng lumapit, walang pwedeng pumasok, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay kailangan laging bigyan ng alay, ang Diyos ay papatayin ka pag pumasok ka doon, at ang Diyos ay malayo. Yun ang image na ibinibigay ng temple, ng kurtina, at ng priest tungkol sa Diyos. Pero syempre, advantageous yun sa priesthood. Kasi sila lang ang pwedeng lumapit doon para humingi ng tawad para sa kasalanan ng mga tao. It makes them very, very important. It makes them a bridge, according to their own beliefs and teachings, between God and people. At yun ang kortinang napilas mula taas hanggang baba nang si Jesus ay malagutan ng hininga. Anong ibig sabihin niyan? God had not forsaken nor abandoned Jesus. Tulad ng tanong niya, why have you forsaken me? Ang ibig sabihin na nahati ang kortinang ito at napilas, God was at work. God, in fact, was at teamwork with Jesus. God, through the work He let Jesus do and finish, was breaking down the wall of hostility between God and people as instituted by the temple. Kung paano nalagay yung kurtina na yan dyan, sino nag-invento ng katuroan na yan, at sino ang nagpairal niyan, is not within our lesson today. Pero ang mahalaga, makita natin na nung araw naman nagdadasal sila Noah, isang tumpok lang ng bato, maglalagay sila ng offering, tapos na, di ba? Wala namang temple, wala namang kurtina, walang priesthood. Yung mga tao, magdadasal lang sa mga sulok-sulok dyan, sa lugar-lugar, pwede na sila makipagdinig sa Diyos. Pero pagdaan ng panahon, yung relihiyon ng Israel na-develop, naging more and more complicated. At nung naging napakalakas na ng priesthood sa Jerusalem, under the sponsorship of the monarch, nagkaroon na ng sari-saring kanyang mga katuroan, lumayo na ng lumayo ang paghawak nila sa pananalig tungkol sa Diyos, at ngayon nagkaroon na ng kurtina na nagdi-divide between God and people. Ang tagal din na pinagtiyagaan ng Diyos yung kurtina na yun, sapagkat nami-misrepresent siya. Nagmumukha siyang hindi mabait. Handang pumayag pagka nainis. Yun ang presentation sa kanya ng relihiyon. Kaya ibinadala ang Panginoong Hesus upang ituwid ang mga baluktot na paniniwalang ito, upang liwanagin ang madilim, itama ang mali. At kaya naman yung priesthood nagalit kay Jesus. Because Jesus was democratizing God. Jesus was praying alone in quiet places, sa tabi ng bundok, sa mga bahay-bahay ang sinabi niya sa mga tao na magdasal kayo sa kwarto nyo, manahimik kayo. In other words, hindi sa loob ng temple. So nawawala ng franchise, nawawala ng control yung temple sa religious life ng mga tao ayon nila kay Jesus. At marami pa si Jesus na ibang itinuro na kabaligtaran ng mga itinuturo nila sa kanilang relihiyon. Kaya hindi nila gusto si Jesus. In fact, hated nila si Jesus. At nang si Jesus ay nalagutan ng hininga, hindi siya iniwan ng Diyos. May ginagawa ang Diyos kasabay sa nangyayari sa Kanya. Nilagot din ng Diyos ang hininga ng temple, ng exclusive priesthood, ng exclusive section ng area ng holy place, most holy place. May pang Gentile, may pang babae, may pang lalaking section. Lahat yan ay dinurog ng Panginoon. Kaya God was at work. God did not
neglect Jesus. He let Jesus finish the work that Jesus began. Luke 1:68. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Yan ang ginawa ng Diyos. Pinalaya mula sa kortina, pinalaya mula sa sections, pinalaya mula sa temple at sa priesthood. Romans 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. In other words, pinilas, hiniwa, ginupit, binuksan ang kortina at ipinasok doon ang dugo ni Jesus na kalalagot-lagot lang ng hininga. Yun ang dugo na higit pa, hindi lang ay katumbas nung dugo na ipinapasok ng high priest once a year. Kaya sabi sa Bible, with just one act, He finished once for all the work of sacrifice for the forgiveness of sins. So sinira yung kortinang yon, si Jesus mismo ang pumasok at dinala ang kanyang sariling dugo para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. And Paul interprets the meaning of Jesus' death that way. Nasabing gano'n, yang dugo ni Jesus, kaya itinigis, yan ang kapalit ng mga dugo ng hayop na ini-offer ninyo. Pero higit pa dyan, ito'y once for all, hindi kailangang ulit-ulitin. God tore the dividing curtain. God, through the work He let Jesus do and finish, was bringing God and heaven to people. Pinilas niya yung kortina, hindi lang para makapasok ang tao dun sa loob, kundi para ilabas din ng Diyos na kinulong ng priests. Kinulong nila ang Diyos sa loob ng temple nila. Para doon ka sa temple nila pupunta, mag-aalay, mag-ahandog. Sinolo nila ang Diyos. At ayaw yun ng Diyos, kaya pinilas niya ang kortina ng templo ito. Kaya mababalikan natin ang unang ginawa ni Jesus nung pumasok siya sa Jerusalem. Sa tinatawag nating Palm Sunday, nag-aabang ang lahat. Anong gagawin ni Jesus? Makapigil hininga. Dumating siya very dramatic. Nakasakay siya sa asno, sinulubong siya ng mga tao bilang hari, nag-declare ba siya ng revolution against Rome, nagtatag ba siya ng bagong bayan ng Israel, ng bagong gobyerno? No. Dumiretso siya sa temple. Pinagtataob niya yung mga mesa ng palitan ng pera doon. Pinagpapakawalan niya yung mga ibon at mga hayop na nakakulong doon para i-offer. Pinagtataob niya ang mga mesa, lawas niya at itinaboy niya yung mga nagkukomersyo doon, nagtitinda ng mga sari-saring may kinalaman sa relihiyon. Pinag-aagupit pa nga niya, pinag-ahampas. Yun ang ginawa niya. Tapos umalis na siya. Magtatanong siguro iba, yun lang. Yes, yun lang. Kasi yun naman ang talagang gagawin niya doon. Binasag niya yung paniniwala ng mga tao sa sacrifices for the forgiveness of sins. Binasag niya yung komersyo ng relihiyon. Binasag niya yung exclusive franchise ng temple na ang Diyos nakakulong sa loob nila, pupunta ka sa kanila para lumapit ka sa Diyos. In fact, all throughout history, sa pakikipag-compete ng priesthood dyan sa Jerusalem, sa iba't ibang mga independent faith communities all over Israel, sinisira nila yung mga tinatawag na high places, pinagigiba nila yan. It's a constant competition for the people's attendance. At yan ang ginawa ni Jesus nung siya pumasok ng templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda doon. At yan ang ginawa ng Diyos nung pinilas ang kortina. Isa lang ang ginagawa talaga ng Diyos Ama at Diyos Anak. Inilalapit ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. Hebrews 10:19-20. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Kailinaw naman ang Hebrews 10:19-20 na dahil pinilas yung kortina, now we can all access God. And God is released from His little prison invented by the priests. At ngayon malapit na muli ang Diyos at ang tao. Hebrews 2:17, for this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God,
and that He might make atonement for the sins of the people. Bakit naghirap si Jesus? Bakit hinayaan ng Ama na maghirap si Jesus? Bakit siya nasaktan? Bakit naramdaman niya ang lahat ng dusa at pagkatapos ay nalagutan pa ng hininga? Ito'y upang lalong maging makamahirap si Jesus. Upang lalong maunawa ang nahihirapan. Upang lalong maging maibigin sa mga hindi iniibig ng iba. Upang lalong maging maunawain sa hindi inuunawa at basta-basta hinuhusgahan ng iba. Dumanas si Jesus ng libong sakit to identify with all of us who go through pain so that He will not only be accommodating and understanding, but He will be fully understanding of our situation. Magtataka tayo bakit ang anak ng Diyos ay kailangan dumanas ng sobrang hirap. Kasi pas nahirapan ka, if your heart is in the right place, mas babait ka sa kapwa na nahihirapan. Tulad ng sino bang malaki mag-tip sa mga waiter, hindi yung mga waiter din. Pag kumakain sila sa ibang restaurant, malakas sila mag-tip. Yung mga former waiter na naiba na ang kanilang posisyon sa buhay, malakas sila mag-tip. Kasi alam nila kung gaano kahalaga yung tip sa mga waiter. Sino mga kuripot mag-tip? Yung mga mayayaman, hindi naman lahat. Pero yung mga mayayaman kasi palibas at hindi sila dumadaan sa hirap, akala nila yung konting barya, malaking bagay na. Akala nila sobra-sobrang bonus na yon. Kaya kuminsan, insensitive sila sa pangangailangan ng mga kinakapos. Kaya mahalaga, mga kapatid, pag dumadanas tayo ng hirap, tulad lang yun, may mga hirap at nararanasan, gawin natin ito para maging learning experience. Para pagkatapos nito, mas maunawain tayo sa nahihirapan. Mas mabait tayo. Naranasan ngayong nating ma-quarantine. Naranasan natin na ma-lockdown. Pagkatapos ba niyan, mag-aalaga pa talaga kayo ng mga nakakulong na ibon? Matapos yung maranasan halos makulong? Ngayon, naiintindihan nyo lang, nararamdaman ng ibon. Matapos ang mga nangyaring lockdown na ito, mga kapatid, magagawa pa ba natin na mag-alaga ng mga aso na ang liliit ng kanilang bahay, halos hindi sila makaliko? Magagawa pa ba nating magkulong ng sari-saring hayop na wala silang layang kumilos hanggang kamatayan nila yung kalagayan na yon? Matapos ang lahat ng naranasan natin ngayon sa lockdown, sa quarantine, doon natin mauunawa kung bakit sabi ni Jesus, pagpapalain kayo pag dinadalaw nyo ang mga may sakit, ang mga nasa kulungan, pag dinadalaw ninyo sila. Kasi hindi sila pwedeng lumabas. Kung hindi nyo sila pupuntahan, hindi na kayo magkikita-kita pa. Kaya napakabait ni Jesus sa mga nakakulong. Napakabait ni Jesus sa mga may sakit. Kasi parang kulungan din yun. Parang yung na nandun sa kuweba, yung hibnang libingan, iniiwasan siya ng mga tao, pinandidirihan, kinakatakutan. Sinadya ni Jesus. Kasi ayaw ni Jesus na may nag-iisa. Ayaw ni Jesus na may napupwera, nakukulong. Kaya nawa, itong ating mga nararanasan ito, bagamat hindi naman talaga sobrang hirap compared sa nararanasan ng ibang tunay na nakukulong, maging sensitive tayo and understanding of people's situation. Ngayon, nakikita natin na kung paano kailangan mo palang may pagkain ka sa bahay, may stock ka sa bahay. Nawa, kung tayo may kakayanan, tayo yung mga employer, tayo yung mga kapitalista, magpasweldo naman tayo ng mas malaki. Mag-invento tayo ng profit-sharing schemes para yung mga workers natin. Kung nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, may sobrang pera man lang sila na naiipon, na naka-imbak para gamitin nila sa emergency. Hindi yung halos malagot-lagot na yung hininga nila sa daily wage lang, na pagka walang sweldo bukas, gutom na agad, bukas agad. Agad-agad. Dapat nating improve ang ating economy para mahango ang maraming mga tao sa hirap, para pag may mga ganitong mga crisis, mas equipped naman yung mga tao to cope, to survive, and up to a point even to find some enjoyment in such a difficult situation. Nawa may lesson sa atin, itong pagiging halos ay tayo nakalagay lang sa isang lugar at hindi tayo makapag-aalis. Maunawa natin yung mga taong nananabik sa mga mahal nila sa buhay, hindi sila makakita ng pagkakataong magkita-kita. Yung mga OFW, na ang tagal-tagal na nasa barko, nasa abroad,
hindi nila nakakabiling ang kanilang pamilya. O ngayon, nararanasan natin kung sakaling nahiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay o sa ilan sa mga mahal natin. Pero, ano gagawin natin doon? So, huwag na natin masyadong hingan o asahan yung mga OFW. Magtrabaho tayo ng sarili nating kita para hindi natin hingin yung kita nila. Para makauwi na sila agad, natapos na yung pag-abroad nila, makasama nila ang kanilang pamilya. Ang dami-daming pwede natin maging kabaitan sa isa't isa. Kung mag-iisip lang tayo, ibabase natin sa discomfort, sa inconvenience na nararanasan natin sa mga panahong ito. So, Jesus had to go through all that because that would make Him a kinder, a more loving Savior and friend. Nawa, ganun din ang maging effect sa atin. At tulad ng sinabi natin, hindi pinabayaan ng Ama ang anak. God was at work, in teamwork with Jesus. Matthew 27, 51-53. Biglang nahati ang taping ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Kagilagilalas. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at do'y marami ang nakakita sa kanila. Kagilagilalas ang nangyari. So God was at work. May mga binuhay siyang mga dating nalibing na at inabangan nilang mabuhay muli si Jesus. At nung mangyari yon, hindi lang si Jesus ang nakakita. Sila man ay pumasok sa lungsod at maraming nakakita. Wala nga lang follow-up report ito sa mga Gospels. Magandang i-explore kung ano ang naging bunga ng appearances nila na ito at kung ano ang kinahantungan nito. Suffering could make one thing that God has forsaken them. So thus, separation and isolation, hunger and thirst, pain, physical or emotional pain. But this is only a human impression. Kuminsan dahil sa lungkot, dahil sa takot, minsan dahil sa gutom at uhaw, dahil sa inconvenience, o dahil sa mga sakit na nararamdaman at mga iba't ibang uri ng sakit. Naiisip ng iba, wala yata ang Diyos. Iniwala yata ako ng Diyos. Hindi yata tayo nadidinig. Bali, wala yata ang ating mga panawagan. Tulad ng nangyari sa Mark 4:38. Nung may bagyo, nasa bangka sila, takot na takot ang mga alagad ni Jesus. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Ganon din yun. Have you forsaken us? You are in another world, in your world of sleep, in your dream world. Tapos kami, hirap na hirap ang loob namin dito. Lulubog na tayo. But then and now, in the story on that water, in the lake, and in the story on the cross, God knows. God cares. God is in control. And God could only be at work, though unseen. Kung minsan natutokso tayo mag-isip kung nadidinig pa tayo ng Diyos, natural, kasi hindi siya bingi. Nakikita pa tayo ng Diyos? Yes, because God is all-seeing. Magtiwala tayo. Kasi hindi naman siya isang automatic buton na pag pinindot natin, dapat may service na. Aandar na. God is His own time. And God is always loving us. God always cares. So kung naiinip, nagtatanong, magtiwala, and get preoccupied with many productive, beautiful, godly work. Kung nahihirapan tayo, mag-isip tayo kung paano mapapaginhawa ang hirap ng iba. Kung naiinip tayo, libangin natin ang iba at ang ating mga sarili. Pero huwag tayong magduda, ni isang saglit, na tayo iniwan o kinalimutan. Tulad din ng mga disciples, sabi nila kay Jesus, "Don't you care?" Ang dapat tatanong nila, bakit tayo natatakot ng sobra? Kasama natin itong si Jesus. 1 Peter 5:7, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Hindi naman masama na nervous hindi naman masama na magtanong, hindi naman masama na mag-isip. Pero huwag niyong patagalin yan. Sabi nga ni Martin Luther,
You cannot stop birds from flying over your heads, but you can stop them from nesting in your hair. So, hindi mo naman mapipigil na may tumatawid sa iyong isip ng mga, kung minsan ay mga pangamba, minsan ay duda, kung minsan ay panghihina ng loob. Pero patawirin mo lang yun kung patagalid. Palampasin mo agad at ibalik mo ang tuon ng iyong pansin sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat, alam ang kanyang ginagawa, at siguradong may ginagawa. Isaiah 12:2. Tunay na ang Diyos sa ating kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. This general declaration of Isaiah is good for all peoples, including us. Hindi naman to particular and unique to the Jews only. Sapagkat siya ay nag-declare ng pananalig sa Diyos, kaya ito'y maaari din natin i-claim at i-declare. Jeremiah 1:8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pwede rin natin i-claim yan. Kasi it's a very general promise of love and care. Luke 12:7, indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. Pati nga daw bilang ng iyong buhok, kasama na yung mga nalagas kahapon at tumubo kaninang umaga, alam ng Diyos. So, alam niya ang kalagayan, relax. Chill lang. Do what is required in a practical way to keep yourself safe. Do what is godly to help others, and trust God. John 14:27, peace I leave with you, sabi ni Jesus. My peace I give to you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ano bang ibig sabihin ng the world gives? Paano yun? Kung minsan, hindi naman totoo. May pinapangako ka ng peace, pero hindi naman pala talaga totoo. Pero si Jesus, totoo ang kanyang pangako. At hindi bigay bawi. Kaya magtiwala. Paghariin ng kapayapaan sa ating puso. 2 Corinthians 1:3-4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kabighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. So whatever comfort we receive from God, gawin natin yun pang-comfort din sa iba. Whatever provisions or supplies we receive from God, magbahagi din tayo nun sa ibang kinakapos na kaya nating maabot. Kasi, kaya ka kinocomfort ng Diyos para maging taga-comfort ka rin ng iba. Huwag nating sosolohin. At habang tayo nagiging instrumento ng Diyos na pagpapala sa iba, lalo naman tayo na pagpapala. At nalilibang tayo na huwag tumingin sa mga nakakatakot at mga negative, kundi doon sa positive at encouraging. It improves your mental health. It improves your emotional health. Not only that, but also it improves your general well-being. Yung paggawa ng mabuti sa kapwa. So kung meron kang mga pinoproblema sa sarili mo, isipin mo ang iba meron din, tulungan mo sila para hindi mo laging mapagtuunan ng pansin yung pinoproblema mo. Malilibang ka rin, matutuwa ba ang Diyos, makakatulong ka pa sa kapwa. Bakit tayo nagdurusa? Bakit tayo binibigyan ng ginhawa? Pareho lang yan. So we become more compassionate. Has God forsaken us? Nonsense. Isaiah 49:15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Of course, the answer is no. A mother will not forget yung kanyang anak. Though she may forget, patuloy ng Isaiah, I will not forget you. Yan ang sabi ng Diyos. The inclusion of all believers in this promise is made perfectly clear by the teachings and work of Jesus. Kahit si Isaiah ang sinabihan, si Isaiah ang ginamit na pagsasabi, kasali tayo sa sinabihan kasi inulit yun ni Jesus sa kanyang teachings at sa kanyang mga ginawa. This love surely extends beyond Jerusalem, Judea, and Samaria into the ends of the earth, into our homes, into our hearts. Does God forsake us? Never. God is at work.
be patient, believe, and have peace. God bless us all.